All right. Today is April 7. Time check is 1:08 p.m. Aray, so ngayon ay summer. Sobrang init. Naboboard lang ako sa loob ng condo. So, kailangan kong lumabas. I just don't know. Basta lalabas lang ako. Dahil nga sa naboboard ako sa loob ng condo. Masyadong masikip at maliit ang condo. Na talagang mabuburyong ka talaga kapag sobrang nandong ka lang sa loob. So, let's go. Let's go. Wala lang akong specific na pupuntahan. I'm not sure. Ikot lang ako dito sa Tondo. Maghanap ako ng maiikutan, magagawa. Alright. Ba ako iikot? Dito na lang siguro. No. Okay. Pares. Etong part ng Tondo ay I think is Vitas Creek. Eto, Vitas or Vitas Creek. Parang dumi ng tubig. Hindi ko alam kung may mabubuhay pang isda dyan. I think may connection din ito sa sa Pasig River papunta dun sa Dilpan. I think may dugtong sila. Vitas Creek. Oh, pusa, wag kang tatawid. Pusa, wag kang tatawid. Nako naman Kadalasan ng mga nasasagasaan ay pusa kasi ang pusa hindi marunong tumingin-tingin sa pag tumatawid sa kalsada. Basta sila dire-diretso lang silang tawid. Unlike yung mga aso, medyo tumitingin yung mga aso compared sa mga pusa na talagang kapag tumatawid sila, wala silang pakialam, diretso lang sila tatakbo tatawid. Kaya yun, kadalasan maraming nasasagasaan na pusa compared sa mga aso. Alright. I guess yun nga, nabuburyong lang ako sa loob ng condominium, ng condo. Kaya ako lumabas just to maglanghap ng sariwang hangin. Hindi naman talaga sariwa ang hangin dito sa kalsada, pero alam mo yun, yung tipong
maiba man lang yung ano mo, ambience mo kaysa nandoon ka sa sulok ng condominium na talagang wala kang ibang gagawin kundi manood ng TV, mag-video okay, uminom, magpahinga. Talaga ang condo gaming or ang condo living, masasabi ko ito ay para lang sa mga single, siguro sa mga estudyante, yung mga hindi masyadong ma-adventure na tao. Yung tipong yung tipong talagang pahingahan lang talaga siya. Parang, masarap magpahinga kasi malamig, madilim, so tahimik. Yun naman ang kagandahan sa condo. Kaya makakapagpahinga ka talaga. Goods yun sa mga sa mga estudyante, sa mga single, or yung mga nagpapa-staycation, yung mga ganong bagay. Pero kung ikaw ay talagang gala, ikaw ay talagang ma-adventure na tao, condo living is not for you. Ako laking probinsya din naman ako kaya mas namimiss ko, mas gusto ko yung alam mo yung may space ka, mayroon kang garden sa likod, mayroon kang space para at least kahit paano gumalaw-galaw. Pag nasa loob ka kasi ng condo, sobrang talagang tipid ng space mo. Ngayon kapag ka ng mga gamit, as in literal talaga na puno ka kaagad. So ayun, I think condo living is not for me. Ang naging problema nga lang is hindi na ako maka-atras sa nakuha kong condo kasi nga nandyan na yan. Kaya didiskartehan ko na lang siya siguro in a few years from now or in a few months from now. Didiskartehan ko na lang siya na maka-earn or kumita doon sa unit na yon. Siguro gagawin kong staycation, tapos maghahanap ako ng talagang lupa na para talaga sa akin. Kahit yung mga lupa na siguro na under pag-ibig. Under pag-ibig. Yun may mga murang ganun pero nasa province na. Well, ako naman sa trabaho ko, I just need stable internet connection para makapag-work kasi I'm actually working from home. So, goods na sa akin yun kahit nasa probinsya ako. I just need a stable internet connection and we're all good with the work from home setup. Yun naman ang kagandahan sa mga companies ngayon, lalo na yung mga IT companies and mga BPO companies. Nag-o-offer sila ng work from home. Kadalasan is yung work from home na yung setup. Kasi actually nakakatipid yung company kasi hindi na sila magre-rent or magpapatayo pa ng mga buildings for their employees. Diba? Laking tipid na rin sa mga sa mga gastusin nila, like yung mga kuryente, yung mga ganong bagay. So, yung work from home setup works in both ways, diba? Yung empleyado at saka yung employer nila. Yung empleyado, syempre, pag nasa bahay ka nagtatrabaho, nasusubaybayan mo yung pamilya mo, may mas marami kang nagagawa sa bahay compared sa like magta-travel ka, 'di ba? Sobrang traffic sa travel, gagastos ka ng transportation, gasolina kung may sarili ka mang sasakyan, 'di ba? So maganda rin yun, maganda yung work from home. At ayon sa mga research din naman, work from home setup is actually helping the company kasi nagiging productive actually. Nagiging productive yung employee sa work from home setup. Kasi nga, mas maraming oras yung na-spend niya sa kanyang trabaho.
Kasi, di ba, paggising mo sa umaga, ayun na, wala nang ligo-ligo. Diretso ka na sa computer mo, trabaho na agad. Unlike kapag sa opisina ka papasok, mag-ready ka, mag-shower ka, mag-aalat ka ng at least around 1 or 2 hours, depende sa sa opisina mo, sa opisina nyo. So, ayun nga, maganda rin naman yung work from home setup. Ako, yung tagal ko ng work from home setup prior to pandemic pa siguro. Prior to pandemic pa yun eh. So, ayun nga, nagugustuhan ko na rin yung work from home na setup. Ang nagiging problema nga lang naman sa work from home setup, kasi nga, 24 hours ka nang nasa bahay. Yun nga, ang reason ngayon kung bakit lumabas lang ako para lumanghap ng sariwang hangin. Kasi, masyado kang nabuburyong. Alam mo yung parang andiyan ka na naman sa loob ng bahay mo, sa loob ka na nga ng bahay mo nagtatrabaho, dyan ka pa rin sa weekend, dyan ka pa rin. So kadalasan kapag weekend ako ay nag-out of town kahit saan ako pumupunta. Ang problema lang naman kasi sa ganun, ang problema din kapag parati kang nag-out of town, mahal. Wala ka namang ganong kalaking budget, di ba? Paano kung nag-iipon ka for your savings, di ba? Paano yun? So, magagastos mo yung dapat na mapupunta sa savings mo, di ba? Kasi nga ginagala mo, galakwatsa ka. Ano ang gala, ang out of town na gala? Medyo mahal kasi nga yung gasolina, yung pupuntahan mong lugar, pagkain mo, diba? Yung mga ganong kaya medyo mahal. Minsan gagalaw mo yung savings mo, hindi ka nakakapag-ipon kasi puro gala. Pero I would understand din naman kung bakit maraming tao ang talagang gumagala kahit medyo limited yung budget. Kasi nga, yung mental aspect natin, kailangan din naman na ibusugin yun, na talagang i-flourish yun. Kasi hindi pwedeng nasa loob ka lang ng pamamahay parate. Kikita mo lang 4 na sulok ng bahay ninyo. Maano ka nun, maapektuhan ka mentally. So, baka mamaya nagbi-build up na yung stress na yon. Di mo na mamalayan, bigla kang mag-burst out, di ba? Bigla kang mag-burst out. So, may mga ganong scenario eh. So, para maiwasan, kailangan mo din namang makakita ng bagong surroundings, makamit ng mga bagong people, makapunta sa mga lugar na hindi mo pa mapupuntahan. Kasi that's mentally fulfilling eh, pagka ganun yung nagagawa mo. Like, as an example, pumunta kami sa Pangasinan, sa 100 Island, nung nakaraang buwan. It's actually fulfilling na nakakapunta ka sa ganung kalayong lugar. Alam mo yung mga iba na yung dialect nila doon, mga Ilocano na sila. So yun yung kagandahan ng lumalabas din. So I guess yun lang yung topic ko for today. It's about mental challenges sa condominium living. Yun nga, mahirap talaga ang condominium living. Hindi talaga ito para sa akin. Siguro mag-iipon-ipon muna ako and then kukuha ako ng panibagong bahay. Siguro through Pag-ibig, maghanap ako ng mga bahay sa province through Pag-ibig na pwede kong mahulog-hulugan. And then probably itong condo unit ko na nandito sa may left ko, I'll just have it rented out or gagawin kong staycation, paayusin ko, paparentahan ko, gagawin kong staycation. Bahala na si Batman. Alright, so dadaan lang ako dito sa tindahan and
bibili lang ako na beer. Yun lang ako. Today is a Sunday, April 7. Today is a Sunday, so wala tayong ibang gagawin dahil wala naman akong gala ngayon. Wala akong ibang gagawin. Stay sa bahay, drink ng cold beer, and video okay. Hanggang sa maubos ang aking hanggang sa maubos yung aking boses. So, ayan. Dito ako bibili kay Kuya kasi nga isuki ko to dito eh. Alright, I guess that'll be it for today. End ko na to. Bye.